Hoy, para sabihin ko sa'yo, hindi ako kabit dahil hindi nga kayo kasal. Kung tutuusin, nagsasama lang naman kayo sa iisang bahay dahil dyan sa bata. Kaya nagsasawa sa'yo si JM dahil dyan sa asta mo. Wala kang kaklas-klas. Well, sa bagay, hindi mo naman magagawa yon kasi nga wala kang pera. Ano ba ipang gagastos mo para gumanda? Imbis kasing ipampaayos mo ng buhok mo, ipanglalamon nyo na lang. Mahirap! Para sabihin ko rin sa'yo, wala ka rin namang mapapala dyan kay JM. Swerte ka, kasi may pera ka, kaya nakakapagpaayos ka. Dahil ako, oo tama ka, wala talaga akong pera. Pero maganda ako. Anong class-class ang pinagsasabi mo? Sinabi kong huwag kang sasagot ng ganyan kay Ma'am Leanne. Bakit mo ako sinampal? Tama lang naman yung ginawa ni JM. Mukha naman kasing hindi mo alam kung saan ka lulugar Pinaaalala lang sa'yo kung sino ka ba talaga. Pasensya ka na po Ma'am Leanne Uuwi na ako. Hatid mo na lang ako. Medyo hindi ko rin kaya magtagal sa ganitong lugar. I mean, sa lugar na may nakapalibot sa aking basura. Medyo maamoy kasi yung asawa mo. Tara, samahan mo na lang ako. Bilhan na lang natin ang damit ang anak mo. Sa mall, para naman hindi maging katulad ng nanay niya na nagsusuot ng basahan. Ang sabi nga noon, kapag kabit ka, ikaw ang madalas na nagtatago. Pero paanong may mga kabit na sila pa mismo ang nagpapakilala sa sarili nila? Mayabang, matapang, at paano kung matapobre din? Dahil ganon si Lian. Ngunit lahat ng nanlalamang ng kapwa, laging may matinding balik. Ano kaya ang nararapat na parusa para sa matapobre na kabit? Wala na namang gatas si Kamkam? Ano ba naman yan? Kabibili lang natin, di ba? Sure ka bang bumili ka talaga? Baka naman kung saan mo na naman dinala yung perang binigay ko sa'yo 2 linggo nang nakalipas na bumili ako. Alam mo naman ang mga bata, ang tatakaw sa gatas. Wala rin pala tayong bigas kasi yung binili mong 3 kilo nung nakaraan, naubos na ngayon. Puwisit na buhay naman to. Alam mo, baka tama nga yung sinabi nila Malas ako sa napangasawa ko. Lagi ka nalang hingi ng hingi. Hindi naman para sa akin tong hinihingi ko Para naman sa atin ito. Tayo naman yung kumakain. Oh, saan ka pupunta? Malamang dedelihensya ako ng pera. Ay, buhay nga naman. Padabog pang umalis si JM na para bang pinaramdam niya sa kanyang asawa na ito pa ang may kasalanan kung bakit sila kapos sa buhay. 3 taon nang nagsasama sa iisang bubong sina Charil at JM. Hindi pa sila kasal dahil nga wala pa naman silang pera. Wala nang mga magulang si Charil. Lola niya lang ang nagpalaki sa kanya at noong nawala na rin ito, mag-isa na lang siya. Kaya ang tangi na lamang na kinakapitan ni Charil ay ang asawa niya at ang 1 taong gulang nilang anak. Hindi rin sila nakabukod ng bahay. Nakikitira sila sa tatay ni JM na si Bonsoy. Hindi pantay ang mga binti ni Bonsoy. Kaya madalas na si Charil ang umaalalay dito kapag tatayo. Pero minsan lang naman ito dahil kaya naman maglakad ni Bonsoy. Tinitiis na lang din niya ang lahat dahil iniisip niyang ayaw niyang lumaki ang anak niyang gaya sa kanya. Walang kinilalang maayos na pamilya. Isang araw, habang nasa labas si Charil, naglalakad siya papunta sa palengke. Nakita niya pa ang asawa niyang nakatambay sa tindahan. Malapit lang sa bahay na ginagawa nito. Karpintero si JM at kung saan-saan na lang siya namamasukan. Nakita niya pang nakikipagtawanan si JM sa isang babae na mukhang dikit na dikit sa asawa niya. Hindi na napigilan ni Charil na lumapit. Be, break time nyo? Bakit? Bawal ba magpahinga? Nilibre kami ni Ma'am Lea ng merienda. Yan ba ang asawa mo, JM? Akala ko ba bata yan? Bakit ang losyang naman yan? Mas mukha pa akong bata dyan Ako, 30 na ako pero napagkakamalan pang 22 years old. Sa bagay, basahan ba naman ang suot niya Ganyan talaga yan. Makeup lang nagdala sa kanya noon Akala ko maganda siya, hindi naman pala. Mas lalo pang pumangit nung nanganak na. Losyang na yung katawan. Mukha ring layla yung dibdib niya Sinabi mo pa po, ma'am. Yung sakin, hindi Sexy ka po kasi, Ma'am Leanne. Hoy, grabe ka naman sa asawa mo.
Ayan oh, napapatingin na tuloy sa sarili niya. Huwag ka nga dyan, baka mamaya mainis yan sa akin. Ang dami pa namang nai-insecure sa akin, no? Ano ka ba, ma'am? Kahit naman po mainis yan sa inyo, hindi naman mababago ang totoo na mas maganda ka sa kanya. Mas mayaman ka pa, mas may pinag-aralan ka. Maayos yung pamilya na pinanggalingan mo. Walang-wala naman po yung asawa ko sa'yo eh. Ang alam lang niyan, maglaba, maglinis ng bahay at mag-alaga ng anak namin. Ano bang ginagawa mo rito? Naglalakad lang ako papuntang palengke. Bibili lang ako ng ulam, tsaka yung pinapasabay ni tatay na gamot. Pumunta ka na. Bakit kasi tatambay ka pa rito? Ma'am, una na po kami ha. Salamat po sa merienda. Pinagsabihan pa ni JM ang asawa niya na umalis na para makauwi na rin agad sa bahay nila. Wala raw magbabantay sa anak nila. Si Lia naman dinaan sa pagbibiro ang mga pangmamata niya kay Charil. Pinupuntirian niya ang itsura at lalo na ang hulma ng katawan nito. Si Charil naman, mas dama niya ang mga salita na yon, lalo na kahit doon pa ay ayaw na ayaw niyang nakikita ang sarili niya sa salamin. Hanggang sa kinagabihan, umuwi na si JM. Hindi pa rin nawawala sa utak ng asawa niya ang naging usapan nila kanina. Bakit ngayon ka lang? Hanggang 5 p.m. lang naman kayo, di ba? Mag-aalas 12 na ng madaling araw. Saan ka ba nagpunta? Bakit mo ba pinapakialaman ng oras ng uwi ko? Nagtatanong lang naman ako, masama ba yun? Nag-aalala ako na baka hindi ka makatulog ng maayos. Maaga pa ang pasok mo bukas. Nakakapagod ang trabaho mo kaya sana makakapagpahinga ka ng tama sa oras. Wala ka na dun. Kasama ba yung sinasabi mong ma'am? Oo, nagpatulong lang siya sa akin na ayusin yung lababo niya. Eh bakit sa'yo pa? Ako yung marunong gumawa nun eh. Nagsiselos ako dun sa ma'am na yon. Huwag ka na masyadong maging close sa kanya ha. Tsaka, masyado naman yatang ang tagal mong ayusin yung lababo niya. Ano ba yan, Charil? Bakit pati yun pinagseselosan mo? Babaw naman yung utak mo. Wala na ba akong karapatan na magselos? Buti nga sinasabi ko sa'yo eh, para ikaw na yung umiwas. Para sa akin at sa pamilya natin. Paano nga ako iiwas? Kasama ko yun sa trabaho. Siya yung nag-aayos ng pasahod namin. Wala naman kasi sa lugar yung pagseselos mo eh. Close lang kami noon dahil kapatid niya yung tropa ko. Yun lang yun. Kung may iba kang iniisip, hindi na namin problema yun. Eh bakit ikaw pa yung nagagalit? Pagod nga kasi ako. Kumain ka na pala. May tinabi akong ulam mo. Hindi na, busog ako. Nagluto si Ma'am Lea ng pagkain. Ang dami ko nakain. Ang sarap niya magluto. Tabi nga dyan, matutulog na ako. Sa halip na makakapagpahinga na maayos yung tao, ang dami mo sinasabi dyan. Hindi ka naman nakakatulong para makaahon sa hirap ng pamilya natin. Huwag mo sabihin pinaghihinala mo pa ako ha. Sorry na. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko eh. Baka kasi insecure ka lang sa kanya. Wala na ako magagawa sa ganun. Lamang na lamang naman talaga siya kaysa sayo eh. Isinantabi na lang ni Charil ang nararamdaman niya. Kahit na ang totoo ay selos na selos siya kay Lian. Paano ba naman? Kahit na silang dalawa lang ng asawa niya ang magkasama, laging bukang bibig ni JM si Lian. Kung gaano raw ito katalino, gaano kabait lalo na sa kanya. Bilang babae, ramdam niyang may kakaiba. Hindi niya lang mapunto. Dahil kapag sinabi niya ang nararamdaman niya sa asawa niya, galit lang ang bubungad sa kanya. Isang araw, habang tulog ang kanilang anak, nagpipiga naman ng nyog si Charil. Oh, ano yan nak? Ano gagawin mo? Ay, tay, andyan po pala kayo. Kararating niyo lang po. Magluluto po sana ako ng paborito ni JM. May ibinigay po kasing isda si Ate Gina. Gagataan ko po sana. Oo nga pala, ito. Tama naman no. Ito yung gatas ng apo ko. Pasensya ka na, maliit lang nabili ko. Salamat po, tay. Hindi na po sana kayo nag-abala. Inaawat ko naman na po si Kamkam sa gatas. Bakit naman? Mumurahin na gatas nga lang yan eh. Para po makabawas lang po sa gastusin. Marami ba kayong ginagastos? Hindi naman siguro ako kasama dun dahil nagbibigay naman ako kahit papano, di ba? Opo, hindi po dahil sa inyo. Nag-iipon na rin po kasi ako eh. Inaalala ko baka pag dumating yung panahon na mag-aaral na si Kamkam, para hindi na rin po laging nauubusan dito sa bahay. Para wala kayong pag-aawayan mag-asawa? Yun na rin po. Kakausapin ko nga yung si JM mamaya pag uwi niya. Siya ang padre de pamilya. Dapat lang talaga na siyang bubuhay sa inyo. Ano bang akala niya? Nag-asawa lang siya at nag-anak tapos bahala na si Batman? Huwag na po, hayaan nyo na siya. Pagod po kasi yun buong araw sa trabaho niya.
Naaawa rin naman po kasi ako sa kanya. Tama naman po siya na ang mahal ng mga bilihin ngayon, kaya tinutulungan ko siya magtipid. Pasensya ka na sa mga ginagawa ng anak ko ha. Tinuruan ko naman yan eh. Hindi lang natuto. Dapat pala mas pinaghigpitan ko yan at pinamukha sa kanyang hindi ganong kadali ang buhay may asawa. Okay lang po yun. Ako rin naman po ang may gustong manatili sa kanya sa kahit na anong hirap ng buhay. Ganun naman po ang asawa, di ba? Magtitiis po, kasama lang ang pamilya niya. Ang swerte sa'yo ng anak ko. Sana yun ang makita niya. Dahil sa totoo lang, hindi lahat ng babae, lalo na sa panahon ngayon handang magtiis sa ganitong pamumuhay at asawa. Kung sakali man na darating ang araw na susuko ka, maiintindihan kita. Hindi po ako susuko. Para po sa anak ko. Para po sa pamilya namin. Kung anong kinabait ng tatay ni JM, yun naman ang kabaligtaran nito. Noong bago pa lang naman silang dalawa, mabait si JM. Maunawain, mahaba pa nga ang pasensya. Puno ng pangarap at ang daming pangako sa kanya. Sadyang nagkaroon lang ng pagbabago nung nabuntis na si Charil at nanganak. Iba na ang pakikitungo sa kanya ng asawa niya. Kaya minsan iniisip niya na baka siya lang ang may mali. Baka dala lang din ng kung ano-anong iniisip niya. Na minsan, kailangan din naman ng lalaki na intindihin sila. Ganong mga bagay na lang ang iniisip niya para hindi niya maisipan na makipaghiwalay. Noong hapon na, tapos nang magluto si Charil. Nung nakakain na si Bonsoy, umalis din siya at nagpunta sa mga kaibigan niya. Maya-maya lang, umuwi na si JM at may kasama pa talaga ito. Ma'am, dito ka na po umupo. Sandali po papagpagan ko lang. Naiinitan ka po ba? Itatapat ko lang ang electric fan sa'yo. Ang sweet mo naman, JM. Thank you. Pero, ano yun? Medyo amoy malansa. Ay, itong asawa mo yata yun. Sorry hindi ko sinasadya na mag-spray ng mamahalin kong pabango na 2K ang presyo. Ano ka ba naman, Charil? Bakit hindi ka naman naligo? Amoy malansa ba ako? Maliligo pa lang sana ako eh. Katatapos ko lang kasing magluto. Ginataang isda kasi yun. Pasensya ka na. Hindi ko naman alam na magkakaroon tayo ng bisita. Kahit na. Nakakaya naman kay Ma'am Lea na pagpasok niya rito sa bahay, ang baho-baho mo. Ginamit niya patuloy yung mamahalin niyang pabango. Maligo ka na nga doon. Nakakainis to. Lagi na lang akong pinapahiya. Sinunod na lang ni Charil ang utos ng kanyang asawa. Nung natapos na siya, naabutan niya pa ang dalawa na naglalandian habang nakaupo sa sofa. Umayos lang si JM nung dumating siya. Kung kanina ay maaliwalas ang mukha nito, balik sa pagkasimangot noong nakatingin na sa kanya. Dumating na, andyan na sa labas. Doon daw sa Rosario Store. Malapit lang ba yun dito? Opo, ma'am. Teka, kunin ko lang Bakit ikaw pa ang kukuha? Anong ginagawa niyan? Oo nga no. Charil, kunin mo nga yung order ni Ma'am Leanne doon sa labas. Medyo marami yun Please lang Ingatan mo kasi baka mahulog mo. Kasi may kamahalan yun. Hindi mo kayang bayaran yun. Kasi damit mo na nga lang hindi ka pa makabili. Pakibilisan na lang nagugutom na kasi ako. Alam mo naman kung ano yung food panda no? Kulay pink na panda yun Huwag kang tatanga-tanga dyan Bilisan mo na. Hindi na nagsalita pa si Charil. Sinunod niya ang utos sa kanya. Noong nalaman niyang pagkain yun, nagtaka pa siya. May niluto siyang pagkain. Bakit hindi na lang yon ang kainin nila? Kaya nung nakabalik na siya sa bahay nila, tinanong niya agad ang kanyang asawa. Hindi nga kasi kumakain si Ma'am Lea ng isda. Nalalansahan siya. Bakit ba? Di naman ikaw ang gumastos nito Buti sana kung sa'yo hiningi ang pambayad. Bakit para namang hindi pang isang tao lang yan? Yan ang order niya. Anong magagawa ko? Sasabayan ko siyang kumain Hindi ka kakain ng niluto ko? Depende. Ayoko rin ng isda ngayon. Nag-isda na tayo kaninang umaga Mas masarap naman yung binili ni Ma'am Leanne. Karne yun. May lechon pa yata. Nagugutom na ako. Kumain na tayo. Kasabay ba natin siyang kakain? Maliit lang kasi yung lamesa nyo. Sa siya po pwesto niyan? Pasensya ka na Hindi kasi ako sanay na may iba akong kasabay kumain. Yung mga katulong kasi sa bahay namin, ibang oras ang kain nila. Hindi sila sumasabay sa akin. Hindi naman ako kasambahay. Ay, hindi ba? Sorry akala ko kasi. Huwag ka nang sumabay sa amin. Kami na lang muna ni Ma'am Leanne ang kakain. Patulugin mo na lang muna si Kamkam.
Kung gusto mo, sabay na lang kayo ni tatay kumain. Malamang nanonood pa yun ng sabong, mamaya pa yun uuwi. Siya talagang sasabayan mo? Anong gusto mo? Hintayin pa kitang kumain? Ano ka ba naman, Charil? Anong oras no? Gutom na yung tao. Ang dami mong arte dyan. Ang haba ng oras mo nakatambay dito sa bahay, hindi ka pa kumain. Bahala ka nga dyan. Huwag mo akong artehan ha. Hindi man kumibo si Charil, ramdam naman ang sakit sa kanyang dibdib. Harap-harapan na siyang tinatarantado ng kanyang asawa, pero nagbubulag-bulagan lang siya. Dahil walang pinto ang kusina nila, nakikita niya kung paano alalayan ni JM si Lian. Sinandukan ng kanin, pinaghainan ng ulam na binili. Ginawa ng sausawan, binigyan ng tubig. Ginagawa ni JM ang mga bagay na yon sa ibang babae, habang kapag sa kanya, kaartehan lang daw. Naiyak na lang si Charil, pero wala naman siyang magawa dahil mag-aaway lang sila kapag sinabi niya yon. Hindi pa tapos kumain sina Lian at JM nung dumating si Bonsoy. Ang una niyang hinanap ay si Charil. Oh, bakit nandyan ka? Hindi ka pa kumain? Pinatulog ko lang po muna si Kamkam, Tay. Katutulog lang naman po niya. Palabas na po ako. Kanina pa andyan ang asawa mo. Siguro nga dahil paubos na yung kinakain nila. Ang kapal na mukha ng lalaki niya na. Kumain ng hindi man lang kasabay ang asawa niya. Nung buhay pa nanay niya, kahit anong dilubyo pa mangyari, hindi ako kakain ng hindi kasabay ang asawa ko. Tay, wag niyo na lang pong pansinin. Nakakahiya po eh. Kasama niya yung mom nila sa trabaho. Wala akong pakialam kahit kasama niya pa ang asawa ng presidente ng Pilipinas. Hindi dapat ganito tumuring ng asawa. Aba, teka nga. Pinigilan pa ni Charil ang biyanan, pero desidido na itong pagalitan ng anak kahit na nasa harapan pa ng kung sino. Bilang lalaki, alam niya ang ibig sabihin nun. Hindi mag-uuwi ng babae sa bahay nila ang matinong lalaki. At ituturing pa na parang mas espesyal sa asawa niya. Sa mga kinikilos pa lang ni JM, malamang ay babae niya yon. Mawalang galang na, Ining. Umuwi ka na sa inyo. Hindi pa nga tapos kumain, pauuwi nyo na. Nakikibisita lang naman dito sa bahay. Kung hindi ka ba naman tarantado, yung asawa mo ayan, nasa kwarto, hindi pa kumakain. Ikaw nakikipaglandian sa kung sinong babae na yan? Tay, huwag nyo naman pong bastusin si Ma'am Lean. Hindi ko yan binabastos. Ang nababastos dito yung asawa mo. Kung ayaw marinig ng babae na yan kung paano kita murahin mula ulo hanggang paa, paalisin mo na yan. Bibigyan lang kita ng 5 minuto. Kapag hindi yan umalis, itataob ko yung lamesa na yan. Tay, kumalma po kayo. Hayaan na lang po muna natin silang kumain. Hindi pwede yun. Kung ang isang tao walang respeto sa iba, hindi rin sila dapat nire-respeto. Sino naman to, JM? Hindi mo naman sinabi na may kasama kang magbubuti. Ma'am, tatay po siya ni JM. Oh, my bad. Sorry, hindi ko alam. Hindi naman kasi pinakilala sa akin eh. Hello po, tatay. Abat tarantado! Ay! Tay, sayang yung mga pagkain. Nabasag pa yung mga plato. Bakit mo naman tinaob yung lamesa? Di ba sabi ko kung hindi kayo aalis, itataob ko yan? Ihatid mo sa kung saan yung babae na yan tapos bumalik ka rito. Magkakaalaman tayong dalawa. Hahamunin kita na suntukan. Baka sa mukha ni JM na nagagalit na siya. Napahiya ba naman siya sa inasta ng kanyang ama? Kaya hanggang sa makaalis na si Lian, wala siyang ibang ginawa kundi ang humingi ng tawad. Kinausap din siya ng kanyang ama tungkol sa ginagawa niya. Hindi niya inaamin na may namamagitan sa kanilang dalawa ni Lian. Mas lalong ayaw niyang aminin na may kabit siya at nagloloko sa asawa. Sa galit ni Bonsoy, nasapak niya sa mukha ang anak. Kaya ang pinagbalingan ng galit ni JM, walang iba kundi ang kanyang asawa. Kahit magkasama sila sa kwarto, hindi niya pinapansin. Be, lapit ka naman dito. Wala ka nang sapin dyan, oh. Baka ubuhin ka. Ano ba? Matulog ka dyan. Nagagalit ka ba sa akin? Paano hindi ako magagalit? Ang immature mo. Hindi ko naman alam na gagawin yun ni tatay. Sinabihan ko naman na siya. Mas lalo kong naiinis sa mga sinasabi mo. Napahiya ako, alam mo ba yon ha? Malamang yan, iniyakan mo pa si tatay eh. Nagpaawa ka na parang aping-api ka. Minsan lang naman sumabay kay Ma'am Lean eh. Minsan na nga lang bumisita yung tao, ginanon pa. Ikaw ang may kasalanan nito. Nasapak pa ako ni tatay. Puro ka paawa.
Hindi ko naman talaga alam na gagawin yun ni tatay eh. Huwag ka na magalit. Puro ka na lang hindi mo alam. Palibasa, ano bang alam mo? Wala ka namang pinag-aralan. Ay, matulog ka na nga. Buisit to. Kakausapin ko na lang si tatay bukas. Para saan pa? Nakapinsala na siya. Pinagbibintangan pa nga ako ng bababae. Kaibigan ko lang naman yung si Ma'am Lean. Siguro iwasan mo na lang siya, be. Ayan ka na naman eh. Nagsisimula ka na naman ng kinaiinis ko. Buisit ka talaga. Oh, saan ka pupunta? Anong oras na? Wala kang pake. Matutulog na lang ako sa barracks. Di rin ako makakatulog dito dahil mabubuisit lang ako sa'yo. Wala namang ginawang masama yung tao, pinag-iisipan pa ng mali. Pinalusutan na lang ni Charil ang dahilan kung bakit wala si JM nung umaga na. Maaga kasing nagigising ang biyenan niya kaya alam nito kung umalis na si JM o hindi pa. Simula nung gumising ito, hindi na niya nakita ang anak. Isinantabi na lang ni Bonsoy ang alam niya. Kaya akala ni Charil ay pinaniwalaan na siya ng biyenan. Sa loob ng halos 2 linggo, nanlalamig si JM sa asawa niya. Minsan pa, nilalambing ni Charil ang asawa na abala na nakatingin sa cellphone. Be, gusto mo ba ng masahe? Ano ba? Ang init. Huwag mo nga akong dikitan. Ang lagkit mo. Kaliligo ko lang ha. Basta, doon ka. Ano ba kasi yan? Sino ba yung kausap mo? Pero nga muna ako ng phone mo. Ano ba? Hindi mo ba ako lulubayan ha? Alagaan mo yung anak natin para hindi ganyang kalikot. Pati ba naman pag si cellphone ko pakikialaman mo pa? Huwag mo sabihin na naghihinala ka na naman sa akin ha? Hindi na ba ako pwedeng humawak ng cellphone ha? Eh bakit ba nagagalit ka? Nagtatanong lang naman ako. Tsaka hinihiram ko lang naman. Nakita mong ginagamit ko, ihiramin mo. Bigyan mo naman ako ng privacy. Oh sorry na. Naglalambing lang naman ako eh. Wala akong pake. Huwag mo akong lambingin, doon ka. Kapag may ginagawa ako, huwag mo akong ginugulo ha. Sino ba kasi ang kachat mo? Si Ma'am Lian nyo ba yan? Bakit nag-uusap pa kayo? May tinatanong lang siya tungkol sa trabaho. Huwag mong basahin. Tungkol sa trabaho? Eh day off mo ngayon, di ba? Wala ba siyang ibang mapagtatanungan doon? Ikaw lang bang nakakaalam ng itatanong niya? Basta, wala kang alam sa trabaho ko. Alam mong ayaw na ayaw ko sa madaming tinatanong, di ba? Ay, bahala ka nga dyan. Aalis ako. May pupuntahan lang ako saglit. Tumahimik lang si Charil dahil ayaw na naman niyang lumaki ang gulo nilang mag-asawa. Gabi na nung nakauwi si JM. Pagod na pagod ito, kaya nakatulog na. Doon lang nahawakan ni Charil ang cellphone ni JM. Nung buksan niya ito, mali pa ang password. Hindi araw kung kailan naging sila. Hindi kaarawan ng anak nila. Wala kahit na anong numero na tungkol sa kanila. Nabuksan niya naman ito sa pamamagitan ng mga daliri ni JM. Sa pagkakataon na yon, wala pa naman siyang nakikita pero nanginginig na ang kanyang mga kalamnan. Tila ba may sinasabi na agad bago niya pamalaman. Ang una niyang binuksan ay ang chat ni Lian. Doon niya nabasa kung paano maglandian ang dalawa. Hindi lang simple, hindi lang basta harutan sa usapan, kundi halatang may nangyayari na sa dalawa. Lalo na nung nabasa niyang nagpapasalamat si JM kay Lian dahil nasarapan siya sa ginawa nila. Pagod na pagod daw siya dahil sa galing ni Lian. Lahat pa ng salita ay malalaswa. Doon na bumuhos ang mga luha ni Lian. Nanlalabo na ang paningin niya. Pero malinaw niyang nakikita ang panloloko ng asawa niya. Ilang sandali lang din nagising si JM. Una nitong hinanap ang cellphone niya. Nung hindi niya nakita, sa kanya lang nabigyan ng pansin ang kanyang asawa. Akin na nga yan. Nangingialam ka na naman eh. Nambababae ka. Ewan ko sa'yo. Natulog ka na lang sana eh. Iiyak-iyak ka pa dyan. Huling-huli na kita. Ayan. Ano yung usapan ninyong malalaswa, ha? Gawa-gawa lang yan ang isip mo. Hindi ka kasi marunong makaintindi kaya hindi mo alam ibig sabihin nun. Biruan lang yun, ano ka ba naman? Huwag mo nga akong artihan ng ganyan ha. Baka bukas yan magsusumbong ka na naman kay tatay. Matulog ka dyan. May anak na tayo, ganyan ka pa? Kawawa naman yung bata kapag naghiwalay tayo. Kawawa talaga kapag mas pinairal mo yung kabobohan mo. Bakit ka kasi makikipaghiwalay sa akin? Tingin mo ba makakakilala ka pa ng ibang lalaki bukod sa akin ha? May tatanggap pa sa'yo? Baka gawin ka lang para usan ng iba. Bakit mo kasi iniisip na maghihiwalay tayo? Kung sakali man na maghihiwalay tayong dalawa, aba, kasalanan mo na yun.
Hindi ka marunong magtiis eh. Bakit mo naman ako niloloko? Ang sabi mo, hindi mo yun gagawin sa akin, hindi ba? Hindi pa ba kami sapat ng anak mo? Pinagbibigyan naman kita kapag gusto mo, ha? Bakit naghahanap ka pa rin sa ibang babae? Ay, madaling araw na, Charil. May trabaho pa ako bukas. Kung ayaw mo matulog, magpatulog ka. Daming arte. Buong magdamag na umiyak si Charil. Hindi siya nakatulog habang ang asawa niya ay naghihilik. Alam niyang nagloloko si JM pero ano nga bang magagawa niya? Dapat nga ba niyang iwan? Kung gagawin niya yon, paano na ang anak nila? Mas naaawa pa siya sa bata kaysa sa sarili niya. Ayaw niyang danasin ang anak niyang walang kilalanin na ama. Natatakot din siya dahil wala namang pamilyang tutulong sa kanya. Wala siyang mga magulang. Hindi niya alam kung may kapatid ba siya. Sa mga kamag-anak niya, wala naman ni isa sa mga yon ang malalapitan niya. Naghalo na lahat ng problema sa utak niya. Hanggang sa kinabukasan, nung pumasok na si JM, sinubukan niyang pumunta sa trabaho nito. Ang hangad niya lang naman ay makausap ang babae ng asawa niya. Hindi naman siya tinanggihan ni Lian. Pakibilisan na lang kung may sasabihin ka sa akin. Nasasayang kasi ang oras ko eh. May report pa kasi akong gagawin. Mahal bayad sa akin doon. Mahal ang oras ko. Kikiusap sana kung iwasan mo na ang asawa ko. Huwag mo namang guluhin ang pamilya namin. Maawa ka naman sa anak namin. Huwag kang manira ng pamilya. Yan lang ba? Para sabihin ko sa'yo, yung asawa mo ang baliw na baliw sa akin. Alam mo kung bakit? Kasi mas sariwa ako. Mas maganda, mas matalino, mas may pera. Eh ikaw, ano ba ipinagmamalaki mo? Wala naman eh. Wala akong lalayuan dahil ako ang pilit na nilalapitan. Tingnan mo nga yung sarili mo. Kung matalino ka nga, bakit hindi mo maisip na yung lumalapit sa'yo may asawa na? Maganda ka nga. Pwede mo makuha kung sinong gusto mo. Pero bakit hindi na lang yung mga single na lalaki? Ha? Bakit sa may anak ka pa? Sa may asawa pa? Huwag mo akong pinangungunahan kung sinong gugustuhin ko. Walang-wala ka sa akin, tandaan mo yan. Tingnan mo nga yung sarili mo. Mas maganda pa yung basahan ko sa bahay kesa dyan sa suot mo. Yung amoy mo, mas mabango pa ang aso ko. Yung itsura mo, hindi ka nalalayo sa pulube. Losyang, pangit. Lahat na sinalo mo na. Tapos magtataka ka kung bakit sa ibang babae lumalapit ang asawa mo. Hindi ako may kasalanan nito ha. Kung hindi naman gusto ng asawa mo, eh wala namang mamamagitan sa aming dalawa. Bilang isang babae, nakikiusap ako. Kung lalayo ka kay JM, hindi ka naman na niya kukulitin. Kung gugustuhin ko nga, di ba? Eh paano kung ayaw ko? Handa kang maging kabit? Kasal ba kayo? Kung may ipapakita ka sa akin na katunayan na kasal kayo, eh pwede mo akong tawagin na kabit. Kung hindi naman, hindi ako kabit. Pwedeng mas matawag ka pa nga na inanakan lang eh. Huwag mo akong hinahamon dahil baka ako ang pakasalan ni JM. Iwan niya kayo ng anak mo. Mas kawawa kayo nun. Yun lang ba sasabihin mo sa akin? Pwede ka nang umalis. Nanggagalaiti sa galit si Charil pero pinipigilan niya ang kanyang sarili na sumabog. Baka kung anong magawa niyang mali, makaapekto pa sa kanya at sa anak nila. Nung lumabas siya ng opisina, sa kanya nakita ang asawa niya. Agad siya nitong hinila sa lugar na sila lang dalawa ang makakapag-usap. Anong ginagawa mo rito? Kinausap ko lang yung mom mo. Bakit? Anong sinabi mo sa kanya, ha? Nakiusap lang akong layuan ka niya para sa anak natin. Napapaliw ka na bang babae ka? Nakakahiya ka? Di ba mas nakakahiya naman kung ang isang babaeng sinasabi niyang matino at matalino papatol sa may asawa na? Kung ano-ano na namang pinagsasasabi mo dyan. Pinaghihinalaan mo na ako, kinausap mo pa yung tao. Paano kung mawalan ako ng trabaho dahil sa ginagawa mo? Di ka na nahiya sa sarili mo. Tignan mo nga, mukha kang tanga. Bakit ba siya pa yung pinagtatanggol mo, ha? Ako ang asawa mo, ha? Hindi naman ako aabot sa ganito kung hindi mo ako niloloko. Hindi naman ako pupunta dito kung sana maayos mo akong kinakausap sa bahay. Huwag ka nang babalik dito ha. Sinasabi ko sa'yo, kapag ako napahiya, malalagot ka talaga sa akin. Umuwi ka na sa bahay. Alagaan mo yung anak natin, maglinis ka doon. Yun naman ang bagay sa'yo eh. Dahil isa kang basura. Hindi na mawari kung ano pa bang masakit kay Charil. Para na rin siyang laging lutang. Hindi makausap ng maayos, minsan tulala,
madalas nagkakamali ng ginagawa. Ang bilis na ring sumakit ng ulo niya, lalo na kapag naririnig niyang umiiyak ang kanyang anak. Pakiramdam niya ang gulo-gulo ng mundo, ang gulo-gulo ng paligid niya. Lagi pang galit si JM, lagi pang gabi kung umuuwi. Kahit nakausapin siya ng kanyang biyenan, hindi siya kumikibo. Wala na siyang nagiging maayos na desisyon. Hanggang sa dumating ang isang araw, dinala na naman ni JM ang kabit niya sa bahay nila. Medyo makalat noong mga panahon na yon dahil naglalaro ang bata sa sala. Nagkalat ang mga laruan. Hindi ba naglinis yung katulong nyo? Ew, ang kalat naman. Ito na ba yung anak mo? Ay, sakto pala, dinala ko yung ibibigay kong damit sa kanya. Oo, magdadalawang taon na to si Kamkam. Bibilhan ko siya ng damit. Huwag mo na ulit pagsusuotin ng mga lumang damit na yan, ha? Saan ba galing yan? Binili yan ni Cheryl sa ukay-ukay. Yung iba dyan, bigay ng mga kapitbahay. Wala talagang kwenta yung asawa mo, no? Kahit sa pagiging nanay, hindi siya maayos. Isipin mo yun, pagsusuotin niya ng lumang damit ang anak niya. Wala man lang ba siyang pambili? Hindi siya kumilos. Anong akala niya? Aasa lang siya sa'yo dahil sa ikaw ang lalaki? Ewan dun. Di kasi yung madiskarte gaya mo eh. Wait lang. Wala ba dyan yung tatay mo? Baka mamaya awayin na naman ako nun, ha? Wala yun. Mamaya pang gabi uuwi yun. Baka kung saan na namang sabungan yung dumayo. Hayaan mo yun. Matanda na kasi yun eh. Saka kampiyon sa asawa ko. Lagi kasi siyang nagpapaawa sa tatay ko. Pwede mo ba ako ikuha ng water? Nauuhaw ako eh. Yung malamig sana, tapos yung malinis na baso ha. Alam mo naman, maarte ang tiyan ko. Maselan. Oo, sige. Sandali lang. Bago makapasok ng kusina si JM, lumabas naman ang asawa niya. May niluto itong merienda. Mukhang hindi na siya nagulat na naroon si Lian. Dahil sinabi naman sa kanya ng asawa niya na bahay niya yon, nakikitira lang daw si Cheryl. Kaya kung sino mang bisita ang papupuntahin niya, wala siyang pakialam. Hindi na lang kumibo si Cheryl. Dahil ano pa bang sasabihin niya? Kung malaya naman ang dalawa na gawin ang gusto nila. Ano yan? Maruya ba yan? Ang arte mo. What? Anong sinabi mo? Maarte na ba yung ganito magsalita? Normal ko na to. Hindi kasi ako lumaki sa squatter. Ikaw kasi, wala ka namang ibang alam kundi mga galawan at kilos ng mga taong kanal. Tingnan mo nga yung sarili mo. Mukhang hindi ka pa naliligo. Kahit na malayo ka, naaamoy na agad kita. Ewan ko kung anong nagustuhan sa'yo ni JM. Walang-wala ka naman sa akin. Kahit ganda, wala akong makita. Sa estado ng buhay, malayong malayo. Ang asim mo. Kung tapos ka ng laitin ako, baka pwedeng tumabi ka na dyan. Pakakainin kong anak namin. Isa pa yung anak nyo. Hindi ka man lang naawa. Pinapasuot mo ng mga lumang damit. Kabata-bata pa niyan, hindi mo mabigyan ng maayos na buhay. Umaasa ka sa asawa mo. Kaya napapagod sa'yo yung tao. Kanino pala kami aasa ng anak ko? Hindi ba dapat ang padre de pamilyang nagbibigay sa amin ng mga sinasabi mong yan? Parang si JM Pang may kasalanan. Ang daming mga babae na nagtatrabaho din para sa pamilya nila, no? Ano akala mo, prinsesa ka para hindi magtrabaho? Kaya nagsisisi na si JM na ikaw ang inasawa niya eh. Sabi ko nga sa kanya, buti na lang hindi kanya pinakasalan. Mas magsisisi pa sana siya kung nagkataon. Kapag magkasama nga kayo, ang cheap mong tingnan. Hindi ba mas cheap naman kapag pumapatol sa may asawa na? Talagang galing pa sa'yo yan? Huwag mo kong pinipiko na. Oh, nandyan na pala si JM. Ayan, sabihin mo sa kanya yung mga sinasabi mo sa akin. Ano na naman ba yun, Cheryl? Hindi ka na talaga nahihiya sa mga pinaggagawa mo, no? Ako na naman ba ang may kasalanan? Ako nga ang nilalait ng babae na yan eh. Ang mata pobre niya masyado. Malamang, paano ba naman kasing hindi ka lalaitin, kalait-lait ka naman kasi talaga. Tingnan mo nga yung sarili mo, ni hindi ka man lang nagsuklay. Ewan ko dyan sa babae mo. Sinabihan ko na nga siyang mag-ayos para hindi siya mukhang mabaho. Minamasama niya pa ako. Ako pa ngayon ang babae ng asawa ko? Tumigil ka na! Panay ka pasagot dyan. Bakit ba akong sinisigawan mo? At sa harapan pa talaga ng kabit mo? Kung akong mahihiya sa itsura ko, hindi ba dapat mas mahiya naman kayo sa ginagawa ninyo? Ganito na bang mga kabit at manloloko na asawa, ha? Hindi na nahihiya sa pinaggagawa nila? Hindi na nagtatago? Harap-harapan ng manloko? Hoy, para sabihin ko sa'yo, hindi ako kabit.
dahil hindi nga kayo kasal. Kung tutuusin, nagsasama lang naman kayo sa iisang bahay dahil dyan sa bata. Kaya nagsasawa sa'yo si JM dahil dyan sa asta mo. Walang kaklas-klas. Sa bagay, hindi mo naman magagawa yon kasi nga wala kang pera. Ano ba ipang gagastos mo para gumanda? Imbis kasing ipampaayos mo ng buhok mo, ipanglalamon nyo na lang. Mahirap. Para sabihin ko rin sa'yo, wala ka rin namang mapapala dyan kay JM. Swerte ka kasi may pera ka. Kasi kung ako, oo tama ka, wala akong pera. Pero maganda ako. Anong class ang pinagsasabi mo? Naisipan pa talaga ng isang kabet na may class siya. Mapera ka lang, pero halata namang wala kang class. Sinabi kong huwag kang sasagot ng ganyan kay Ma'am Leanne eh. Bakit mo ako sinampal? Tama lang naman yung ginawa ni JM. Mukha naman kasing hindi mo alam kung saan ka lulugar. Pinaaalala lang sa'yo kung sino ka ba talaga. Pasensya ka na po, Ma'am Leanne. Uuwi na ako. Hatid mo na lang ako. Medyo hindi ko rin kaya magtagal sa ganitong lugar. I mean, sa lugar na may nakapalibot sa aking basura. Medyo maamoy kasi ang asawa mo. Tara, samahan mo na lang ako. Bilhan na lang natin ang damit ng anak mo. Sa mall, para naman hindi maging katulad ng nanay niya na nagsusuot ng basahan. Tuluyan ngang umalis ang dalawa. Namumula na naman ang mga mata ni Charil pero walang luhang lumalabas. Tila ba unti-unti na niyang natatanggap na baka nga kaya magkasama lang silang dalawa ni JM ay dahil nga sa bata. Na kung wala ang anak nila, matagal na siyang iniwan nito. Tiniis na naman ni Charil sa ngalan ng kagustuhan niyang buong pamilya ang kalakihan ng anak nila. Sa ilang linggong lumipas, may mga araw doon na hindi umuuwi si JM. Mukhang napansin na rin yon ni Bonsoy. Anong oras uuwi si JM? Hindi ko po alam, Tay. Nag-iwan naman po ako ng ulam dyan kung sakali pong uuwi siya. Bakit hindi mo alam? Hindi siya nag-chat sa'yo? Baka po busy lang siya. Napapansin ko na minsan hindi umuwi ang asawa mo. Saan natutulog yun? Paano siya magiging busy? Ano bang akala ng asawa mo sa trabaho niya? Nasa bahay lang? Hindi ko na po tinatanong, Tay. Baka po kasi mag-away kaming dalawa eh. Ayoko na po magkagulo kami. Yung babae na ma'am na sinasabi niya. Saan ba yung nakatira? Baka nandun yung walang hiya na yun eh. Ako na lang ang pupunta kahit saan pa yun. Hayaan na lang po natin si JM. Mas lalo pong magagalit yun eh. Eh bakit mo kasi hinahayaan lang? Hindi pwede. Ikaw ang asawa. Mas may karapatan kang makialam. Lalo na kung may nanggugulo sa pamilya mo. Natatakot po kasi ako. Saan? Baka po kasi iwan ako ni JM, Tay. Baka ibang babae ang pakasalan niya. Iniisip ko po ang anak ko. Ako na nagsasabi sa'yo, Charil. Iwan mo na si JM kung may pagkakataong kang iwan siya. Yung kabit na yon, kapag silang dalawa nagkatuluyan, magsasawa at magsasawa rin yan sa isa't isa. Tanga yung babae na yun eh. Naturingan na may pinag-aralan, pumapayag makipagrelasyon sa may asawa na. Kaya ikaw, hanggat hindi ka pakasal, inuudyo ka na kita na tumakas na. Paano naman po yung anak namin? Lalaki po siyang walang tatay. Babae ang anak mo. Anong mas gusto mo? Lumaki siyang may tatay pero nakikita niyang ganyan ka walang kwenta? Maapektuhan ang anak mo niyan. Dalawa lang yan. Magagaya yan sa'yo na magtitiis sa walang kwentang relasyon o matotroma at iisipin na lahat ng lalaki gaya lang din ang tatay niya. Mas madali namang ipangaral sa isang bata habang lumalaki siyang desisyon kung bakit wala siyang ama kaysa ipaintindi sa kanya kung bakit ka nagtitiis sa ama niya. Kung makakausap ka lang ng bata na yan sa edad na nakakaintindihan, siya pa magsasabi sa iyo na umalis ka na sa sitwasyon na yan. Oo, sabihin na nating mahirap. Pero mas mahirap kung magkakaanak ka pa ulit sa walang hiya, hanggang sa wala ka na namang pagpipilian. Sa mga sinabing yon ni Bonsoy, nagtatalo ang dalawang desisyon kay Charil. Ang manatili o ang umalis na. Wala siyang maayos na desisyon. Kahit ang tatay pa mismo ng asawa niya ang nagsasabi sa kanya nun. Isang araw, dinala na naman ni JM ang kabit niya sa bahay nila. May mga dala silang bagong damit para sa bata. Oh, di ba ang ganda? Bagay na bagay sa anak ko. Hubarin mo yan. Hindi ako tatanggap ng kahit na anong galing sa babae mo. Hindi naman yan para sa'yo, para sa bata. Akala mo naman bibigyan kita? Well, pwede naman.
Yung mga basahan sa bahay namin. Or yung pinaglumaan na ng mga katulong namin. Yun, bagay sa'yo yun. Hanggang dun ka lang naman kasi. Anak ko ito kaya wala kayong karapatang bigyan siya ng kahit na ano. Nababaliw ka na bang babae ka, ha? Hindi mo ba alam kung magkano ang isa nitong damit na to? Kung ikaw nagsusuot ka ng mga bigay ng babae na yan, huwag mong igaya ang anak ko. Hayaan mo siya, JM. Tatanggapin niya pa rin naman yan eh. Sa susunod, masasanay na yung anak mo. Lalo na kapag naging anak na namin siya. Mararanasan niyang magsuot ng pangmayaman. Aasta na rin siyang mayaman. Baka nga paglaki niya magpasalamat pa siya sa magiging desisyon ng tatay niya. Anong magiging anak nyo? Anak ko to! Huwag ka nga nagagalit dyan. Wala kang karapatang magsisigaw ng ganyan, ha? Makakatikim ka na naman sa akin, eh. Akin na si Kamkam. Hindi ko ibibigay ang anak ko! Anak ko rin yan, kaya may karapatan ako sa bata. Mukhang baliw naman yung babae na yan. Ay, buwisit ka talaga. Sinira mo pa tong isang damit. Alam mo bang mahal to, ha? Hindi mo kayang bumili nito kahit maglampaso ka pa buong buhay mo. Wala kang kwentang nanay. Ni ayaw mo makapagsuot na maganda-ganda man lang na damit ang anak mo? Gusto mo talagang igaya sa'yo? Hayaan mo na. Kapag mahirap talaga, mananatiling mahirap ang utak. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit siya iniwan ng mga magulang niya eh. Baka bata pa lang nakikita na sa kanya na wala siyang mararating sa buhay. Wala rin naman siyang magagawa. Kapag ginamitan na natin ng legal na paraan ang pagkuha sa bata. Kahit anong gawin ninyo, hindi ninyo makukuha ang anak ko. Ang cute naman ng askal na to. Natututo ng tumahol. Shh! Baka gusto mong dumugo yung nguso mo. Dinuraan pa ni Lian sa mukha si Charil, matapos nun ay nilait-lait niya ulit. Nakisama pang makilait sa kanya si JM, na para bang mayaman na rin siya para maging matapobre sa sarili niyang asawa. Maya-maya lang din, dumating si Bonsoy. Nalaman lang nila yon noong biglang bumulagta sa sahig si JM. Tay! Tarantado kang hayop ka? Ang kapal talaga ng mukha mo. Naririnig ko kung paano mo maliitin ang asawa mo. Para nakaranas ka lang ng konting ginhawa, akala mo kung sino ka mayaman? Hindi mo naman pera yon. Pera yon ang pipitsugin mong kabit. Excuse me? Huwag mo akong ma-English dyan, ha? Bibigwasan din kita kahit sabihin mong babae ka. Kahit idemanda mo pa ako. Tay, tama na. Huwag ka manggulo. Huwag manggulo? Ipinagtatanggol ko lang naman ang asawa mo. Ano ba ipinagmamalaki mo? Yang bago mong damit? Yan sinasabi mong mamahalin na relo galing dito sa babae mo? Mamahalin na pala yan sa'yo, ha? Sa bagay, saan ka nga ba naman pinulot ng kabit mo? Sa basurahan lang din naman, di ba? Huwag mong lalaitin ang itsura ng asawa mo o ng anak mo. Huwag mong sabihin na kaya siya mukhang losyang o mukhang basura ay dahil wala siyang kwenta. Alam mo kung bakit ganyan ang itsura niya? Dahil ikaw ang walang kwenta. Ang nakikita mo sa asawa mo, refleksyon mo bilang lalaki. Kung walang magandang damit ang asawa mo, baka dahil wala ka namang binibigay sa kanyang pambili ng magandang damit. Mukha siyang losyang? Bakit? Sino ba nag-aasikaso sa'yo? Sa anak nyo? Sa bahay? Sino nagluluto? Naglalaban ng mga damit mo? Nag-aayos ng kung ano-ano sa bahay? Ang asawa mo. Wala na yung oras mag-ayos na sarili niya dahil sa inyo pa lang ng anak mo, ubus na oras niya. Hindi nga makapagpahinga, gaganyanin mo pa? Hayop ka, JM. Magkano ba sahod mo dyan sa pagiging karpentero mo? Saan naabutin niyang 290 na sahod mo sa isang araw para magsabi kang basura ang asawa mo? Kung hindi lang naman bobo yung kabit mo, wala namang papatol sa'yo. Hindi ako bobo, no? Alam mo, kung hindi mo naman ako kilala, huwag ka magsalita ng ganyan. Baka nga idemanda pa kita eh. Saan ka pupulutin yan? Iika-ika ka na nga maglakad, ang tapang mo pa. Nakita mo na? Bastos din tong babae na to eh. Hindi naman sobrang yaman. Medyo nakaangat lang sa buhay ni hindi ko nga nakikita ang pangalan mo sa listahan ng mayaman na tao sa Pilipinas eh. Siguro kung 290 sahod ng gunggong na yan, 600 naman ang sahod mo sa isang araw. Kaya akala mo mayaman ka na. Tay, tama na. Huwag mo naman bastusin ng ganyan si Ma'am Leanne. Anong gusto mo? Gagalangin ko yung kabit? Ang lakas ng loob mong dalhin dito sa bahay ang babae na yan. Bakit? Bahay mo ba to, ha? Bahay ko to, JM. Hindi ko to binigay sa'yo. Pinatira lang kita dito dahil kahit upahan na para sa mga daga, hindi mo afford. Kaya huwag kang umasta dyan na mataas ka, ha? Isa ka lang namang langaw na nakasampa sa ibabaw ng kalabaw. Kung mapapatay ko kayo rito, wala kayong magiging kaso sa akin. Dahil trespassing ang ginagawa nyo. Bakit? May titulo ka na bahay mo to?
Lumayas ka rito! Huwag kang babalik sa pamamahay ko kundi tatagayin ko kayong dalawa! Ba't ayaw niyong umalis Kahit naiika-ika si Bonsoy, nagawa niyang makuha ang itak niya. Dahil doon, napatakbo ang dalawa palabas ng bahay. Nagkaroon ng malaking eskandalo dahil nga tabi-tabi lang naman ang mga bahay, nakikita agad ng iba ang nangyayaring gulo. Nakakahiya naman sa kanila Mas mahiya ka Kabit ka na nga, mas mayabang ka pa. Kasalanan tong lahat ni Charil. Asawa mo na naman na may kasalanan. Hindi ka na nga nagpapakaasawa at nagpapakatatay, sisi ka pa ng sisi sa asawa mo. Ikaw ang may kabit, kasalanan pa rin yun ni Charil Kung putulin ko kaya yung pinagyayabang mo, saan ka pupulutin? Yan, sumama ka na dyan sa kabit mo. Tutal parehas kayong walang kwenta. Ano, hindi kayo alis? Paring Jun, may isa ka pang itak dyan, di ba? Ilabas mo nga. Kayo na umabol sa dalawang yan. Kahit ulo na ibigay nyo sa akin, okay na yan. Ipapakain ko pa yan sa mga baboy. Natakot ang dalawa dahil ang ibang mga tao na kanina ay nanonood lang sa awayan, pumasok na sa loob ng bahay nila. Iniisip nila na baka maglabas ng kung ano-anong patalim ang mga yon at pag-initan pa silang dalawa. Sumama si JM sa babae niya. Tumira sila sa iisang bahay. Kala ata nitong si Charil habulin ko siya. Bakit? Nag-chat ba sa'yo? Akala ko ba nakablock na yan? Hindi. Nag-post lang siya nitong kakayanin niya raw para sa bata. Hindi ko siya binablock para makita niya mga post ko na magkasama tayong dalawa. Wala naman nagbago sa mukha niyan. Mukha pa rin naman siyang taong kalalabas lang sa kanal. Hindi naman na talaga magbabagong itsura niya Pangit na siya. Loo siyang nangakamo, di ba? Magpakasal na kaya tayo, no? Ipakita mo sa kanya kung anong nawala sa kanya. Para naman malaman niya na rin na hindi niya talaga ako kayang pantayan. Nahamak namang masigit ako sa kahit na sino. Ituloy na natin yung plano natin. Ikaw gagastos doon? Civil wedding lang muna, bago tayo magpakasal sa simbahan talaga. Ganun ang ginawa ni na mami noon. Kaya kahit na nagalit yung asawa ni daddy, wala na siya nagawa. Pinamukha talaga doon sa unang asawa ng daddy ko na mas mahal niya yung mami ko. Ayun, hanggang ngayon yata galit na galit yung mga yun. Mahihirap pa rin naman, hindi na nakaahon. Marunong ka bang mag-ayos nun? Ganun na lang, pero gusto kong makuha ang anak ko. Kukunin pa rin naman natin. Unahin na lang natin ang kasal para may hawak tayong legal na dokumento para kapag ipinaayos ko ang pagkuha sa bata. Akong bahala sa lahat. Gaya nga ng sinabi ni Lian, nagpakasal silang dalawa ni JM. Pinakita pa nila sa lahat. Kada litrato nila, pinapadala ni JM mismo sa dati niyang kinakasama. Naging masaya sila, lalo na kapag may nagagalit sa naging relasyon nila. Nakikita nila ang isa't isa bilang sila talaga ang itinadhana ng langit na magkatuluyan. Lalo na si Lian. Akala niya talagang panalo na siya nung nakuha niya si JM. Ang hindi niya alam, siya na pala talaga ang bumubuhay sa lalaki. Naging maluho na si JM, hindi na rin ito nagtatrabaho. Isang araw, habang pauwi si Charil galing ng trabaho, nasa lubong niya ang dalawa. Oh, saan ka galing? Baka naman nangalkal pa yan ng basurahan. Mukha naghanap siya ng mga bote na pwede niyang ibenta. Aba, hindi pa namamansin. Hindi mo ba kami babatiin ng asawa ko? Kasi nga, kasal na kaming dalawa. Halata naman kasing hindi pa siya nakaka-move on sa akin. Kung masaya na kayo sa buhay ninyo, huwag na ninyo akong pansinin. Huwag mo kong yayabangan, babaeng basura. Wala ba kayong salamin sa bahay nyo? Hindi mo man lang ba nakikita ang itsura mo, ha? Kung anong klaseng damit yung suot mo bago ka lumabas? Yuck! Ew! Kung mas may iyo sa ating dalawa, ikaw yon. Hayaan mo, masaya lang talaga ang relasyon kapag bagong agaw pa lang. Sa susunod niyan, isusukan nyo na rin ang isa't isa. Hindi ka naman si Lean Kaya bakit mangyayari yun? Tama. Kung isinuka ka lang ng asawa mo nun, hindi ako magiging ganon, ha? Kasal na kami. Nakita mo ba tong suot naming singsing? Ako na ang legal na asawa. Kaya wala kang karapatan na sabihin na mang-aagaw ako. Naging legal ka dahil ikaw ang gumastos sa lahat. Mas nakakahiya naman yun sa mga kababaihan. Sa halip na ang lalaki ang gagawa nun para sa'yo, naging desperada kang babae. Ikaw ang gumastos para maikasal sa lalaking wala namang pakinabang. Abang tapang mo Malamang, single na kasi ako. May sarili na rin akong trabaho. Kumikita ako ng maayos na pera.
Masarap din ang tulog ko sa gabi dahil hindi ako nai-stress kaiisip sa walang kwentang tao. Kasi napagtanto ko na hindi naman pala ako ang talo. Mukhang sa ating dalawa, hindi naman akong basurera. Kasi isipin mo yun, kinuha mo ang basura ko. Sige, subukan mo saktan ako. Babawian ko kayong dalawa. Nakakatawa ka sa totoo lang. Feeling matapang ka dyan. Maghintay ka dahil pwede na naming kunin ang anak mo. Nakuha mo si JM at hindi ako papayag na makukuha ninyong anak ko. Naging matapang na si Charil na ilaban ang karapatan niya. Wala na siyang pakialam kay JM. Ang iniisip na lang niya ay ang kanyang anak. Ang akala pa naman ni Charil, matatahimik na ang buhay niya noong umalis na si JM. Pero hindi pa pala. Gusto pang mawala talaga sa kanya ang lahat. Hindi naman din maaalagaan ni JM o ni Leah ng bata dahil halata sa dalawa na wala silang kakayahang maging magulang. Nakatira pa rin sa dating bahay nila si Charil dahil sinabi ni Bonsoy na doon na lang muna sila. Kahit naman daw hiwalay na sila ni JM, apo pa rin ni Bonsoy ang anak nila. Ang matanda na rin ang nag-aalaga sa bata, lalo na kapag may trabaho si Charil. Isang gabi, naabutan ni Bonsoy si Charil na nakatulala lang. Nak, okay ka lang ba? May problema ba sa trabaho nyo? Nakita ko po silang dalawa, Tay. Ang sabi pa nila kukunin nila sa akin si Kamkam. Tay, natatakot po ako. Lalo na at kasal sila, may pera din po sila. Kaya po nilang gawin ang lahat ng maisip nilang gawin, Tay. Ayoko pong ibigay ang anak ko. Hindi ko po kayang lalaki siya na laging inaapi. Kahit pa sabihin na tatay niya po yun. Wala kang dapat ipag-alala. Hindi ko rin pahihintulutan na mangyari yun. Maghintay ka lang. Maghintay po saan? Basta, malalaman mo rin yan kapag nangyari na. Ang gawin mo sa ngayon, magtrabaho ka lang. Ituloy mo yung pangarap mo. Habang nandito pa ako, matutulungan kita. Hanggat buhay ako, may makakasama ang apo ko. Nahihiya na rin po kasi ako eh. Lalo na anak niyo po si JM. Ang sasabihin lang po nun na parang hindi ako makamove on. Dumidikit pa rin ako sa tatay niya na hindi ko po kayang tumayo sa sarili kong mga paa. Baka magamit pa yun para makuha nilang anak ko. Hindi ko na anak si JM simula nang gawin niya to sa inyo. Hindi lang naman para sa iyo eh. Para sa apo ko. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa inyong dalawa. Kung sa legal na papel sila mag-asawa, wala akong pakialam doon. Mas tanggap kita bilang manugang ko. Hindi ko tatanggapin yung babae na bastos na yun. Hanggang sa dumating na nga ang kinatatakutan ni Charil. Pumunta sa bahay nila ang mag-asawa. Dala ang ilang mga dokumento na nagpapakitang inaasikaso na nga nila ang pagkuha nila kay Kamkam. Nagalit pa nga si Bonsoy. Pinapaalis silang dalawa. Pero sumagot si Lian. Kahit na anong galit mo, wala yang magagawa. Ha? Una sa lahat, may pera ako. Mas kaya kong humanap ng magaling na abogado. Habang yung basurera na yan, maghahanap lang yan ng libre. Hindi nyo na ako matatakot. Hindi nyo naman na pwedeng sabihin na kabit ako. Dahil nga kasal na kami. Mas legal na ako. Kaya may karapatan na kaming makuha ang bata. Hindi ako papayag na makuha ninyong anak ko. Tandaan nyo yan. Bakit ba hindi na lang kayo gumawa ng sarili ninyong anak, ha? Huwag ka na magmatapang, Charil. Kahit ubusin mo yung mga barya mo, hindi ka na makakalaban. Tama! Kaya kung gusto mo na maawa ako sa'yo at ipakita ang anak mo kahit na makuha na namin ang custody, ayusin mo ang pakikipag-usap sa akin, ha? Mas mataas ako sa'yo. Ikaw, pwede ka pang lumuhod sa harapan ko. Ipinanganak akong nasa tuktok na, habang ikaw, nasa basurahan. Umalis na kayo rito! Sinasabi ko lang sa'yo para hindi ka naman mabigla na kukunin na lang sa'yo ang bata. Buti nga medyo naawa pa ako sa'yo kahit na paano. Ako pa rin ang nanay ni Kamkam. Sa akin pa rin siya mapupunta. Mali ka dyan. Hindi lang naman yung pagiging ina mo ang titingnan dyan eh. Tatay din naman ako ng anak natin ah. Titingnan sa pagkuha sa bata kung may kakayahan ka bang buhayin at bigyan siya ng maayos na kinabukasan. Kitang-kita naman na hindi mo kaya. Itong bahay nyo, luma na. Mukhang andaming tulo. Yung kinikita mo, mukhang kulang pa para sa sarili mo eh. Wala kang laban, kaya huwag ka na magmatigas. Ako, marami akong pera sa bangko. Ang laki ng bahay ko.
Kung gusto mo, mangamuhan ka sa akin. Maging tagalinis ka ng inidoro namin para kahit paano, makakasama mo ang bata. Ano pa ba? Kaya namin siyang paaralin sa mamahaling paaralan. Lahat ng pangarap ng bata kaya naming maibigay. Ikaw, ano bang kaya mo? Wala. Alam mo, hindi na kita dapat insultuhin eh. Sa unang tingin pa lang sa'yo, hamak na mas malayo naman ang antas ng pamumuhay ko. Isa pa, wala kang bahay. Nakikitira ka pa sa bahay ng tatay ko. At talagang pinagtulungan niyo pa siya? Sino nagsabi na wala siyang bahay? Inilipat ko na sa pangalan ni Charil ang bahay na to. Hindi lang yun. Lahat ng meron ako, ipinangalan ko na sa kanya. Pati yung mga lupain na hindi mo alam na meron ako. Ako ang anak mo. Hindi kita anak. Wala akong anak na duwag. Mas may karapatan ako sa bahay na to at kung ano mang meron ka. Ilalabang ko rin to. Idadaan ko to sa legal na paraan. Wala kang may dadaan sa legal na paraan. Dahil ako ang kusang nag-donate noon kay Charil. At para yun sa apo ko. Wala kang kwentang lalaki. Kaya anong aasahan mo mula sa akin? Simula nang ginawa mo to kay Charil at sa apo ko, itinakwil na rin kita bilang anak ko. Nanggagalaiti ako sa galit. Alam mo kung alam ko lang nalalaki kang tarantado, sana ikaw na lang ang pinili kong mamatay nun kaysa ang asawa ko eh. Wala kang kwenta! Huwag na tayo makipagtalo sa kanila. Gawin na lang natin kung anong kailangan nating gawin. Ang mahalaga sa ngayon, alam na natin kung sinong dapat nilang katakutan. Wala akong kinatatakutan. Nakikipagpatayan ako kapag naargabyado ko. Siguraduhin nyo lang na marami kayong panlaban dahil uunti-untiin ko kayo. Okay, sige na. Oo na, tanda. May mapang-asar pang ngiti na iniwan si Lian na mas lalong nagpainit ng dugo ni Bonsoy. Talagang mas galit pa ang matanda kaysa kay Charil dahil kahit na kailan daw, hindi niya naisipang lokohin ang asawa niya. Kaya paanong hindi man lang yun nagawa ng kanyang anak. Ilang linggo ang lumipas, laging problemado si Charil dahil hindi niya alam kung paano siya lalaban sa dalawa. Ayaw naman niyang isuko ang anak niya. Ginagawa naman niya ang lahat pero mukhang mananalo talaga ang dalawa. Hanggang sa dumating ang halos 3 araw na hindi nagparamdam si JM. Noon kasi, kada minuto ay nagpapadala siya ng mensahe kay Charil. Mga pananakot at panlalait niya rito. Nakakapanibago naman. Bakit? Hindi po ba online si JM? Imposible naman na wala siyang sasabihin sa akin. Kilala ko po to. Mayabang to lalo na ngayon. Ano kayang nangyayari sa kanya, no? Baka naman may iba na naman silang binabalak sa amin ng anak ko. Baka nakaarma na sila. Hayaan mo na. Baka nanahimik na sila dahil may nangyayari na pala sa buhay nila. Basta ikaw, ituloy mo lang ang buhay mo. Oo nga pala, may sasabihin ako. Gusto mo raw bang mag-aral sa TESDA? Pwede po ba ako dyan? May anak na po ako eh. Kahit na sino pwede doon, ano ka ba? Marami kang pagpipilian para kung sakali man, magagamit mo yon para makahanap ka pa ng mas magandang trabaho. Hindi naman araw-araw ang pasok dun eh. Saka saglit lang yun. Subukan mo lang. Walang masama sa pagsisimula ulit. Ito pala. Tulong ko na sa'yo. Tay, ano po ito? Hindi na po sana kayo nag-abala pa. Ang laking pera naman po nito. Saan po ito galing? Sa mga kinita ko yan, nag-iipon talaga ako. Hindi yan malaking halaga. Tulong ko na yan sa'yo at sa apo ko. Alam ko naman na mahirap ang buhay eh. Bumili ka rin nung para sa sarili mo ha. Sahod mo ngayon, di ba? Yung sasahurin mo, kahit kalahati nun, ibili mo ng bagong damit, pati ng anak mo. Mas magiging magaan ang buhay mo kung maaalagaan mo ang sarili mo. Huwag mong sayangin ang itsura mo. Bata ka pa, maganda ka rin. Kung makakapag-asawa ka pa, wala naman akong problema dun. Basta sana ang pipiliin mo yung maayos na lalaki. Yung matatanggap ang apo ko at walang gagawing masama sa kanya. Salamat po, Tay. Ang bait niyo po sa amin ng anak ko. Kahit na hindi niyo naman po talaga kami kaano-ano. Anak na ang turing ko sa'yo. Gusto ko lang maging maayos ka. Yung magkaroon ka ng buhay na hindi na ibigay sa'yo ng anak ko. Kung hindi mo yun makikita sa ibang tao, ibigay mo na lang yun sa sarili mo. Sinunod nga ni Charil ang sinabi ni Bonsoy. Ilang araw ang lumipas, may pagbabago na sa buhay ni Charil.
Tila ba gumagaan ang lahat sa kanya. Madali ang pasok ng oportunidad. Natuto na siyang mag-ayos at naging maganda na rin ang tingin niya sa kanyang sarili. Kumpara noon na sinasabing mukha siyang basura dahil sa mga suot niya. Halos 3 buwan na ang lumipas na walang paramdam si JM. Hanggang sa nakita niya ang dalawa na nasa labas. Mukhang nagtatalo. Oh, bakit parang nakakita kayo ng multo? Cheryl? Ikaw ba yan? Mukha naman trying hard maging maganda. Pasensya na, pero maganda talaga ako. Ayos lang kulang sa akin. Hindi na kasi ako stress ngayon. Ikaw ba? Ano nangyari sa'yo? Parang dami mo namang puting buhok ngayon? Hoy, hindi pa ako matanda, no? Kahit naman anong gawin mong bihis, umaalingasaw pa rin ang baho mo, no? Amoy kalye ka pa rin. O sige na, aalis na ako. Bye, JM. Kumindat pa si Cheryl kay JM na naging dahilan para mag-away ang mag-asawa. Hanggang sa makauwi sila ng bahay. Walang ibang bukang bibig si Lian kundi ang tungkol kay Cheryl. Halos mabingi na si JM kaya nagwala na naman ito. Pinagbabasag ang mga gamit na nasa loob ng bahay nila. Wala na nga tayong gamit, sinira mo pa. Makakabili ka ba niyan, ha? Ni hindi ka nga makakita ng trabaho. Alam mo, sana hindi na lang kita pinakasalan eh. Pangit mo pala kapag bagong gising ka. Mukha kang matanda. Hoy, para sabihin ko sa'yo, ako ang nagbihi sa'yo. Kundi dahil sa akin, andun ka pa rin nagpapawi sa initan habang naghahalo ng semento. Uuwi ka sa mabaho at masikip na lugar. Kaya wag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Kung hindi naman din dahil sa'yo, hindi naman ako mamalasin sa buhay. Nawalan ako ng trabaho. Ngayon hirap na ako makahanap dahil sa edad ko. Ang kapal na mukha mo. Naubos ang savings ko dahil dyan sa kagustuhan mong makuha ang anak mo. Kapag may trabaho ko, ibabalik ko lahat ng gastos mo sa akin. Anong maibabalik mo doon? 290 nga lang ang offer na sahod mo. Kahit mag-isa ka, hindi yun kasya sa'yo, no? Ano ka, sinuswerte? Nakalibre ka na ng bahay at pagkain? Ang lakas mo pa mag-inarte na ang init at gusto mo bukas pa ang aircon? Kapal na mukha mo? Mas makapal naman ang mukha mo, no? Mas maarte ka pa sa akin eh. Ni hindi ka man lang marunong magluto. Ang kalat pa ng bahay. Hindi ka naman pala marunong maglinis, inalis mo pa yung mga kasambahay. Sinisanti mo pa sila, wala ka naman palang alam na gawaing bahay. Gusto mo pag uwi ko galing trabaho, ako pang kikilos para sa'yo. Ang lakas mo naman. Aba, natural! Bahay ko to eh. Kasal tayo, kaya bahay ko na rin to. Buti pa si Cheryl. Ang ganda niya. Ang sexy, ang puti. Marunong pa magluto. Lalong marunong pa maglinis ng bahay. Ikaw sarili mo na lang, hindi mo pa kaya eh. Bira ka pa mag-toothbrush. Baho ng hininga mo. Ang kapal naman ng mukha mo para ikumpara ko sa basura na yon. Siya ba ang asawa mo? Tandaan mo, iniwan mo siya at ang anak nyo. Ang akala mo kapag bumalik ka sa kanya tatanggapin ka pa niya? Asa ka naman? Magsasama tayo hanggang sa paghihirap. Hindi mo ako iiwan dahil wala nang ibang taong tatanggap sa'yo. Anong ipagmamalaki mo sa kanila? Kahit nga bahay, wala ka eh. Kahit pambili ng brief mo, wala ka. Kaya tumahimik ka dyan. Sunod-sunod ang kamalasang nangyari sa kanila. Naibenta nila pati ang bahay na lagi nilang pinagtatalunan. Tumira sila sa isang mabaho at siksikan na lugar. Nakikituloy lang sila doon, sa bahay ng lola ni Lian. Dahil yun lang naman ang kaya nila. Wala namang makuhang trabaho si JM. Madalas na hindi siya nakukuha dahil sa edad niya o kaya ay mas gusto ng iba ng mas marunong sa ginagawa. Habang si Lian naman, sumasama na lang minsan sa mga kano o kung sinong parokyano para lang magkapera sila. Kahit na magbenta na siya ng katawan, hindi pa rin sila umaasensong dalawa. Wala namang malapitan si Lian dahil nung naghirap siya, nawala na rin siya ng kaibigan. Halos 3 buwan na ganun sila. Pinagtitiisan ang hirap ng buhay. Kung noon, nilalait ni Lian si Cheryl na nagsusuot ng basahan, ganun na ang ginagawa ni Lian. Namumulot na lang siya minsan sa basurahan ng pwede niyang maisuot. Ang nakatabi na lang sa kanya na maayos na damit ay iilan na lang. Yon ang sinusuot niya kapag may kakatagpuin siyang parokyano. Isang araw, hindi umuwi ng hapon si JM. Dumiretso pala siya sa bahay nila para lang kausapin si Cheryl. Napansin niya kasi na malaki na ang pagbabago sa buhay ng dating asawa.
Napaayos na ang bahay. Maganda ang mga gamit, maging ang suot nitong damit. Mga bagay na hindi inakala ni JM na mararanasan ni Charil. Alam mo, umuwi ka na dun sa asawa mo. Baka mamaya dito pa yung sumugod at mag-eskandalo. Please, bigyan mo pa ako ng isa pang chance. Aayusin ko na ang sarili ko. Ibibigay ko na sa'yo lahat ng gusto mo. Hindi na ako mambababae. Isa lang please. Isang beses lang naman ako nagkamali sa'yo eh. Isang beses lang naman ako ng babae, di ba? Alam mo naman yun. Nagkamali ako. Normal naman sa isang tao magkamali eh. Pagbigyan mo na ako. Naririnig mo bang sarili mo, ha, JM? Isang beses lang? Talagang naisip mo pa yan, ha? Grabe ka. Eh, ano gusto mong gawin sa akin? Ako ang magiging kabit? Kasal ka kay Lian. Baka nakakalimutan mo. Huwag na nating isipin yun. Kasal lang naman yun sa papel eh. Ikaw naman ang mahal ko. Kayo ng anak natin. Di ba ang sabi mo gusto mong bigyan ng maganda at buong pamilya ang anak natin? Paano mo naman magagawa yun kung hihiwalayan mo ako? Nung una, yon ang naisip ko. Pero tama ang tatay mo eh. Hindi ko pwedeng ipilit ang relasyon nating dalawa. Kung ang masisira naman dito ay ako lang din. Mas malaki pang mawawala sa anak ko kung ipagpipilitan ko yung tayo. Mas madaling ipaliwanag kung bakit wala siyang ama kaysa ipaliwanag bakit ako nagstay sa taong sinasaktan lang naman kami. Hindi ko na nga uulitin. Huwag naman matigas ang puso mo. Bakit ba bumabalik ka? Akala ko ba masaya na kayong dalawa ni Lian? Di bang sabi mo mas maganda siya? Mas mabait, mayaman siya, maganda ang bahay niya? Oh, maganda ang buhay mo kapag kasama mo siya. Bakit kailangan bumalik sa taong sinabi mong basura? Mali ako dun. Baliw yung babae na yun. Ni maglaban ng panty, hindi niya pa kaya. Ayoko sa ganung babae. Nagkamali lang talaga ako. Hindi ko na kasalanan yun. Hindi ako isang bagay na kung hindi ka napasaya ng iba, babalikan mo. Tao ako, JM. May nararamdaman ako. Nasaktan mo na ako, kaya tama na yon. Ayokong bumalik sa dating ako. Minahal kita, pero mas mahal ko ng sarili ko ngayon. Gaya nga ng inaasahan, sumugod doon si Lian. Galit na galit siya kay JM. Kinaladkad niya pa nga ito palabas ng bahay. Doon lang ulit sila nagkita ni Charil. Tila ba bumaliktad ang mundo nila. Si Charil na ang may maayos na damit at itsura, habang si Lian naman na ang nanlilimahid sa dumi. Anong tinitingin-tingin mo dyan, ha? Huwag mo sabihin na minamata mo ko. Hoy babae, nabihisan ka lang ng konti, pero mas basura ka pa rin sa akin. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Napatingin lang ako dahil naaalala ko lang ang mga dahilan kung bakit hindi ko dapat balikan si JM. Ganyan kasi ako noon. Yung ganda ko, nauubos lang ng taong walang pakinabang. Nakikipagbalikan ba sa'yo? O baka naman nilalandi mo? Akala mo yata makukuha mo siya sa akin eh. Bakit hindi yung asawa mong tanungin mo? Buti na lang may delikadesa pa ako. Hindi ako papatol sa may asawa na. Sabi ko naman kasi sa'yo, walang sayang idudulot kapag nangaagaw ka ng basura ng iba. Kaya isang malaking pasalamat din sa'yo na inagaw mo siya sa akin dahil naging malaya ako. Naging masaya ako. Sa susunod, itali mo yung asawa mo para hindi bumabalik sa tunay na amo. Nag-away ng malala ang mag-asawa matapos nun. Nakikipaghiwalay na si JM pero ayaw ni Lian. Hindi raw sila pwedeng maghiwalay. Lalo na at naghihirap na si Lian. Buong buhay niya, ni minsan hindi niya nakita ang sarili niya kung nasaan man siya nung mga panahon na yon. Sinisisi niya si JM kung bakit siya naging mahirap. Parehas lang silang galit sa isa't isa. Ilang beses na ring nagmamakaawa si JM sa dati niyang asawa pero wala na siyang napapalapa. Isang araw, walang makain sina Lian at JM kaya nagsisigawan na naman sila. Noon kahit naman nagugutom si Charil, hindi naman siya nagrereklamo. Naghihintay siya kung may maibibigay ako sa kanya. Puro ka, Charil! Kung pinahalagahan mo siya, tingin mo ba nandito ka? Inakit mo kasi ako. Hindi kita inakit. Malandi ka rin kamo. Ikaw yung lapit ng lapit sa akin, di ba? Kung ano-anong pinagsasasabi mo sa akin, nadala mo ako sa mga salita mo. Kasalanan ko ba kung tanga ka ha? Mayaman ka nga ka mo, may pinag-aralan ka rin. Bakit hindi ka nag-isip?
Kung ayaw mo naman, hindi ko naman ipagpipilitan ang sarili ko sa'yo. Sabihin mo, malandi ka rin. Gusto mo may inaagawan kang iba gaya ng ginawa ng nanay mo. Payag kang maging kabit basta maging masaya ka lang. Kaya kung may sisisihin dito, mas lamang ka. Isipin mo yun, mas may choice kang layuan ako pero hindi mo namang ginawa. Kaya kung nagdurusa tayong dalawa, kagagawan mo yun. Pumasok ka lang sa buhay ko para sirain! Pareho lang tayo. Pumasok ka rin sa buhay ko para sirain ang pamilya ko. Ikaw ang sumira sa pamilya mo, no? Kahit na anong gawin mo, hindi ka na babalikan ni Charil. Nakita mo ba? Masaya na siya. Ang masayang babae kahit na kailan hindi nakakailanganin ng walang kwenta na lalaki. Kaya wala ka nang babalikan kahit na may anak na kayo. Dito ka lang sa akin. Tayong dalawa ang bagay. Tayong dalawa ang dapat na magdusa sa lintik na buhay na to. Wala ka nang kawala sa akin dahil hindi ka naman nabubuhayin ng Charil na yun. Sobrang kapal naman na ng mukha mo kung aasa ka na naman sa babae. Wala silang pakialam kahit pa ang daming tao na nakakarinig ng pagtatalo nilang dalawa. Ilang linggo ang lumipas, ayaw nang makipag-usap ni Charil kay JM. Pinagbantaan niya na rin ito na ipapakulong niya kung sakali namang gulo sa kanila. Lagi ring handa si Bonsoy na alalayan si Charil. Ang sabi niya nga, swerte siya sa biyenan, malas lang talaga sa asawa. Mas lalo ring humirap ang buhay ng dalawa. Kahit na anong trabaho na lang ang ginagawa nila, maitawid lang ang isang araw. Makakain lang sila kahit na 2 beses sa isang araw ay ayos na. Mas mahirap pa nga ang buhay na yon kung tutuusin, kaysa sa buhay ni JM noong kasama niya pa si Charil. Kahit na anong pagsisisi niya, wala na siyang mababalikan. Kahit pa sabihin niyang isang pagkakamali lang yon. Kasal siya sa ibang babae at sinasabi ni Charil na hindi siya ganon kababa para makipagrelasyon sa kasal na lalaki. Minsan pa, habang walang pasok si Charil, naglalaro lang sila ng anak niya. Gumulong ang laruan ni Kamkam sa ilalim ng higaan ni Bonsoy. Sakto rin kasi na nung bumukas ang pinto ng matanda, gumulong ang laruan. Pagkuha ni Charil, iba ang una niyang nadampot. Ano to? Bakit may pangalan na JM dito? Baka dating gamit to ni JM. Nakakatakot naman to. Inukit pa talaga sa kahoy nito yung pangalan niya. Ay, balik ko na nga lang. Baka gamit din ito ni tatay. Teka, nasaan na ba yung bolang hinahanap ko? Ayun. Lingid sa kaalaman ni Charil na ang bagay na yon ang ginamit para kulamin si JM. Hindi naman kasi sinabi sa kanya ng matanda ang ginawa nito. Ang lahat ng kamalasan at pagbagsak ni Lian dahil yon kay JM. Mag-asawa silang dalawa. Halos iisa na ang nag-uugnay sa kaluluwa nila kaya damay si Lian sa pagbagsak ni JM. Ang kahirapan na pilit nilang nilalabanan ay hindi lang basta normal, kundi may halo itong ritual ng itim na kapangyarihan. Hindi na rin naman sila makakatakas kahit na anong gawin nila dahil gaya nga ng sinabi ni Lian, habang buhay na silang magkasama sa hirap ni JM. Sa ilan pang mga buwan na lumipas, tumigil na rin si JM na mangulit kay Charil, lalo na nung hinabol siya ng itak ng kanyang ama. Isang araw, Wow! Tay! Nakuha ko sa trabaho ang in-applyan ko. Talaga ba? Alin ba dyan? Yung sa Manila po. Ito po. Ang sabi pa rito, pwede kong isama ang anak ko dun sa free accommodation na ibinigay nila. Kahit sino raw sa pamilya ko pwedeng tumira dun kasama ko. Nakakatuwa naman, anak. O sige na, kunin mo na yan. Ang tagal mo rin niyang hinintay Ibigay mo na yan sa sarili mo. Sasama po kayo? Hindi na, ano ka ba? Kumuha ka na lang na maayos na yaya para sa anak mo. Kaya mo na yun kasi malaki na magiging sahod mo dyan. Kaya ko na rito. Mahirap na. Baka hindi pa ako makapagsabong dun. Sigurado po ba kayo? Wala po kayong makakasama rito. Mag-aasawa na lang ako. Si tatay talaga. Sige po, kapag wala akong pasok, bibisita po kami dito ni Kamkam. Tay, salamat po sa lahat ng mga naitulong niyo sa akin. Kahit na hindi po kami naging maayos sa JM, naranasan ko naman pong magkaroon ng tatay na magiging kakampi ko. Salamat po sa mga naitulong ninyo. Salamat po dito sa bahay na ibinigay ninyo.
Pangako po, iingatan ko po ito at maayos na ibibigay ko kay Kamkam kapag malaki na siya. Alam ko po, hindi po sapat yung salitang salamat para maipakita ko po kung gaano po ako kasaya sa mga tulong ninyo. Ano ka ba? Wala yun. Masaya rin naman akong maayos ka. Sabi nga nila, bilog ang mundo, hindi laging nasa ilalim. Ngayon nakakaangat ka na. Sana matuto ka na ring alagaan ang sarili mo. Huwag mong pababayaan na matulad ka dun sa Lea na yon, na noon maganda tapos naging losyang dahil sa asawang nakaka-stress. Huwag kang papayag na papangiting ka ng lalaki, ha? Dahil kung mahal ka talaga ng lalaki, makikita yon sa kung anong itsura mo. Tandaan mo lagi na ang refleksyon ng mabuting lalaki makikita sa babaeng karelasyon niya. Kung pumangit ka, ibig sabihin lang, hindi tamang manatili ka sa karelasyon mo. Dahil ang lalaki, laging gustong maayos ang asawa niya at hindi papayag na mamatahin ng kung sino lang. Opo, tatandaan ko po yan. Salamat po, Tay. Sa ngayon po, hindi ko pa naiisipan na mag-asawa. Basta kapag kinasal ka, ako na maghahatid sa'yo sa altar. Maayos ang naging relasyon ni Charil sa kanyang biyenan, kahit na hindi sila nagkatuluyan ni JM. Parang ang naging ama na niya ito. Laging handang magbigay ng payo si Bonsoy sa kanya kung kailangan niya. Sa paglipas ng ilan pang mga taon, naging maayos ang buhay ni Charil. Nabibili na niya ang mga bagay na akala niya sa panaginip niya lang makukuha. Lumaki ng maayos ang anak niya. Hinaharap na niya ang buhay na akala niya ay sobrang imposibleng gawin. Habang siya ay guminhawa na sa buhay, si JM at Leah naman parehas pa ring nakalubog sa hirap. Hindi na nawala ang kulam na pinagawa ni Bonsoy. Ang sabi niya pa nga, hanggang sa hukay ay bibit-bitin niya ang bagay na ginawa niya. Tama lang naman daw na hindi dapat maging masaya ang mga taong nanira ng payapang kaisipan ng iba. Walang taong dapat na magtagumpay kung nang apak ng damdamin ng ibang tao. Hindi pa rin naman humingi ng tawad sa kanya ang dalawa, kaya bakit siya magpapatawad? Ang mahalaga na lang kay Bonsoy, masaya na si Charil at ang apo niya. Sadyang may mga kabit naman talaga na malalakas ang loob. Kapag mas nakakaangat sa buhay, akala nila sila na ang mas lamang. Akala nila kayang tapatan ng pera ang respeto at kayang burahin ng estado sa buhay ang sakit na idinulot nila sa ibang tao. Ang hindi nila alam, lahat ng maling ginagawa nila, babalik at babalik din sa kanila. Hindi sukatan ng tagumpay ang maagaw ang taong nakalaan na sa iba. Hindi rin ito patunay na mas maganda, mas matalino o mas karapat-dapat ka. Dahil kung ang pundasyon ng isang relasyon ay panloloko, panlalamang at pagluha ng ibang tao, mahirap asahan sa katahimikan ito magwawakas. Ang tunay na pag-ibig, hindi kailangang mangagaw. Hindi nito kailangang yurakan ng dignidad ng ibang babae para lang maramdaman ang sarili nilang halaga. Tandaan na walang relasyong nagiging masaya at payapa kung luha ang naging kapalit nito sa iba. Tandaan din na huwag maging mayabang at matapobre dahil ang taong nanlalamang ngayon, maaaring siya rin ang umiyak bukas. At ang taong inapi ngayon, maaaring siya naman ang itaas ng panahon. Kaya huwag mang-agaw ng taong pag-aari na ng iba. At huwag kailanman ipagmalaki ang relasyong itinayo sa pagluha ng iba. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi kailanman nagsisimula sa paninira ng tahanan ng ibang tao. Kayo ba mga apo, nakakilala na rin ba kayo ng mayabang na kabit? Ano rin ang tingin nyo sa kinahinatnan ng dalawang manloloko? Maaari nyo yang ibahagi sa amin, kasabay na rin ang inyong opinyon. Naway may aral na naihatid sa inyo ang kwento na ito. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa patuloy at palagi ninyong pagsubaybay mga apo.